magpakailanman hindi magbabago. Akala ko ba gusto mo akong tulungan? O akala ko ba gusto mo kami magkapatid ng papa mo? Wala ka ba tiwala sa akin, ha? Ma, bakit po kayo nagkakaganyan? Andito naman si Mama eh. Magtiwala ka lang sa akin. Sundin mo lang ang gusto ko. So, how are you, little angel? Lahat tayo ay hinihimok na magbalik loob sa Panginoon. Pero paano kung ang isang nilalang na tinalikuran na nga ang makasalanang mundo at naglingkod pa sa Panginoon ay siya pang haharap sa isang matinding pagsubok na mahirap unawain at tanggapin? Tunghayan ng isang masalimuot ngunit kapupulutan ng aral na totoong kwento ng isang pastor at ang trahedyang dumapo sa kanyang panganay na anak. Dito lamang yan sa isa sa aming special pre-Christmas episode na pinamagatang God Save My Daughter. Hoy, ano nangyayari dyan? Sir! 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 Tulungan niyo ako, sir! Sir, tulungan niyo ako! Ano? Kaya mo ba? Kulit talaga! Ay! Tigil! Sobrang jackpot na jackpot ako kagabi. Oh, buti ka Sana pa. araw-araw na yun eh. Sabi nga, may namalis nga kami ngayon eh. Wala to naman, pre. Painom ka na. Sige na, magpapahinga na ako. Mga brother, iniimbitahan ko ay punta sa church namin. Welcome kayo dun. Ayoko nito. Pre, una na ako. Ako rin. Sige, pre, diyan ka na. Brother, para sa'yo. Romel, pakilala mo sa amin yung Romel noon. Lumaki po ako sa isang squatter area. Nag-drugs din po ako noon. Ilang taong ka noon? 13 years old. Oh, sus Maria Joseph. Natuto na rin akong magnakaw, magkakatbahay, hold up. Para may panustos ka Oo. sa ano mo, sa mga addiction mo, no? Oo, wasak ang buhay mo. Wasak na wasak ang buhay. Nasaan ang turning point mo? Nasa ang awakening? Nung kapatid ko namatay, sinaksak siya. Naisip ko rin isang araw, mamatay din ako. Kasi noon wala akong pakialam. Kahit makasakit ako, magnakaw, wala akong pakialam mo sa tao. Pero yung time na para bang ang Diyos nangungusap, bakit ganito buhay ko, nakikita ko yung kapaligiran ko. Kasi puro adik kasama ko. Puro wasak ang buhay. Parang katanungan nila sa isipan ko, bakit ako nandito sa lugar na to? Sa isip ko, Panginoon, nasaan ba ako? Pagod na ako sa buhay ko nun. At paulit-ulit ko nang sinasaktan ng kaluluwa ko. Palalim na ng palalim ang sugat. Pakiramdam ko nga nun wala na akong silbi sa mundo. Pero alam niyo, nung unang beses ako nagbasa ng Biblia, ito kaagad ang nabasa ko. Ang sabi, lumapit kayo sa akin. Lahat kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
Yun ang ginawa ko. Lumapit ako sa kanya. At isinuko ko ang labang ko para siya nang lumaban at nagbuhat para sa akin. Amen? Praise the Lord. God bless you. God bless you. Bye-bye po. Una na po kami. Ay, bye-bye. Bye, Pastor Roman. Bye, Hope. Pa, alam niyo po, pag lumaki na po ako, gusto kong maging katulad niyo. Talaga? So, Pastora Rona na itatawag ko mula ngayon? Kasi po, gusto ko po yung lagi ka po nilang pinapalakpakan. Tapos, pag nagsasalita ka po, nakatingin po ulit sila sa'yo, nakikinig sila. Alam mo, anak, ganito kasi yan eh. Ang pagpapastor kasi hindi lang tungkol ito sa sarili mo. Hindi rin ito tungkol sa palakpakan o kantahan. Tungkol ito sa pagsisilbi sa Diyos. Eh pa, dati po ba si Mama nakasama na rin po dito sa church? Tignan nyo na. Puro kayo laro. Yung bunso niyong kapatid, hindi na nakapaghapunan. Tao po! Mga anak! Papa! Kamusta kayo? Kamusta kayo, ha? Okay Ayan, na po oh. kami. Ate! Oh, si Vincent, tulog na? Oh, eto oh. Wow! Paborito ko to! Hatian niyo si Vincent dyan, ha? I love you, Papa! I love you too! Love you, Papa! Salamat po. Ma, tingnan mo! Ang dami namin pasalubong. Marami pa po dito. Ito pa po. Hoy! Bumalik kayo rito. Andito ang totoong grasya ng Diyos. At hindi yung mga laruan na yan, tsaka popcorn. Balik dito, kain! Bilisan nyo! Mamaya na yan. Buti naman, umuwi pa kayo. Napahaba na naman ba ang pagsisermon mo, ha, pastor? Kaig mo pang totoong pare sa simbahan, ha? Nakakabusog ba yan? Iya siya. Ano dito yung mga bata, oh? Hey, Rona, kumain ka. Huwag kang maniwala sa tatay mo na nakakabusog ang salita ng Diyos. Nakakalam na ng tiyan yan. Hoy mga anak, tandaan nyo ha, sikmura muna bago ang kaluluwa. Alicia, baka maniwala yung mga bata sa sinasabi mo. Oh, eh kasi naman sa'yo sila maniwala, di ba? O tignan mo nga kung paano bilugin ang ulo ng mga anak mo. Parang ikaw lang lagi ang tama at magaling dito, ha? Alicia, hindi naman sa ganon. Alam mo, mabuti pa kumain na lang tayo, ha? Pagod ka lang. Mela, ano ba? Tigilan mo nga ako. Hindi mo alam ang nararamdaman ng pagod ng isang ina. Sa bagay, paano mo nga pala malalaman? Eh, puro bibig ang ginagamit mo dyan sa pagpapastor mo. Samantalang ako, buong katawan, buong oras. 24 oras akong ikot ng ikot dito sa lintik na bahay na to. Tapos ngayon, ikaw na naman ang bida. Bihirang buhay ito. Kain na po muna. Paghahanda ko na po kayo. Ang mga anak, pagod lang siguro talaga ang mama ninyo. Pagpasensyahan nyo na lang siya, ha? Kaya tandaan niyo laging kung sinasabi sa inyo. Ipagdasal natin siya para tanggapin niya sa buhay na si Jesus. Para hindi siya nagagalit ng ganyan, ha? Lagi ko pa ipagdarasal si Mama. Tara na po. Kain na po. Kain na po kayo. Masarap po yung niluto ni Nanay. Pa? Bakit amoy alak po si Mama? Sabi po ng teacher ko, kapag isang tao umiinom, ibig sabihin daw po nun, may problema daw po siya. Pa, may problema po ba si Mama? Alam mo, anak,
Lahat naman ng tao nagkakaproblema. Pero alam mo ba, ang mama mo, kahit ganyan siya, mahal na mahal niya kayo. Ako din naman po, Pe. Mahal na mahal ko po si Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa kasi hindi po kayo napapagod mag-alaga sa aming magkakapatid. Anak, yan talaga ang mga magulang. Ang nanay niyo ang ilaw ng tahanan. Ako naman ang haligi, ang mag-aalala, gagabay, at magbibigyan ng proteksyon sa inyo. Kung si Mama po yung ilaw, at saka ikaw po yung haligi, ano naman po kami? Ikaw at ang mga kapatid mo, kayo ang mga pintura ng bahay. Kasi kayo nagbibigay kulay, ng saya, at ng ngiti sa mga mukha namin. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Tamo. Ayan, oh. Oh. Diba? Salamat po, Pa. Yung papa mo talaga? Wala nang inatupag, kundi yung church na yan. Eh, mas nauubos pa ang oras sa church na yan kasi sa pagtrabaho niya. Kaya tignan mo tayo. Ganito pa rin ang buhay. Walang asenso. Gusto mo ba niyan? Ay, hindi po. Nakitan lang po ako. Ate, ano na? Magkano yan? 400. Tapat na, walang tawad. Buena mano kayo. Dami mong sinabi. Nagtatanong lang ako. Bakit sinabi ko bang tatawad ako sa'yo? Ikaw wag mong simulan ng araw ko, ha? Ma, mahali ka na po. Uwi na po tayo. Hindi. Sandali. Hayaan mo ang tatay mo dun sa bahay. O, kukunin ko yan. Eh, Ma, 50 na lang po yung matitira sa atin. Ma, wag na po. O, ayan, 400. Alam mo, tatawad ako sa'yo. O, ito. O, ayan. Huwag mo na nga balutin. Anak, alam ko gusto mo yan. Bata rin ako. Gusto ko magkaroon ng ganito, pero hindi ako nagkaroon. Kaya sige na, kunin mo. Eh, Ma, ang mahal po kasi. Naku ka ng umarte, nabayaran ko na eh. Kunin mo na. Salamat, Ma. Tita, salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin na alagaan ng mga bata, ha? Ikaw naman. Walang anuman yun. Galing talaga ni Papa! Siya. Pa! Oh. Si Mama po may kahoy doon sa labas! Diyan ka kami! Dila mo? Gagawin kong lengwa yan! Pakakain ka! Alisa! Hayop ka! Alisa! Ako na! Bakit nagagalit ka? Talaga naman na bakit ka pa sa gabi? Diyan ka magaling! Hayop ka sa pagkakalat ng chismis! Gaga! Hindi chismis yun! Alam pa lahat ng mga tao dito na may kapit na! Bakit ka to? Hindi ka kasama? Malinis ka? Ha? Mapakalinis mo? Bakit naman nahawa ka? Chismosa ka! Chismosa, gaga! Layo nyo na! Sinungaling ka! Hindi pa tayo tapos! Layo nyo na! Tuma ka! Palang mo na rito? Sinungaling! O ano? Ano ba pinapanood nyo dito? Tapos na ang palabas! Kasi uwi na kayo! Halika na. Umuwi na tayo. Please, sige na, ha? Umuwi na tayo, ha? Babae ng chismosa! Please, halika na.
Ma? Ma, mahal na mahal po namin kayo. Pag nagkapera ako, ilalayo ko kayo sa buwisit ng bahay na to. Ayoko sa lugar na to. Ako po, kahit saang bahay, kahit saang lugar, basta andun po kayo ni Papa, masaya na po ako. Mas mahalaga pa sa kanya mga di niya kaano-ano. Puro kanta. Puro pray over. Pag umalis ba ako, sasama ka ba sa akin? Saan ba tayo pupunta? Ewan ko. Di ko pa alam. Pero iiwan natin ang papa mo. Pero, Maghahanap tayo ng mas magandang buhay, anak. Kasama mga kapatid mo. pero Ma, Sabi ko na nga ba eh. Di makasagot, no? Di mo kaya, no? Mas mahal mo kasi ang papa mo kaysa sa akin. Ma, hindi po sa ganon. Mahal ko po kayong pareho. Ayoko lang po kayong magkahiwalay. Ayoko lang po tayong magkahiwalay. Ang ginagawa mo? Nagdadasal ko po yung puso nyo na kung ano man po ang problema na meron dyan, sana mawala na po. Mahal na mahal kita, Ma. Ako, anak. Walang dasal ang tumatalab sa akin. Kung alam mo lang lahat ng pinagdaanan ko, ay intindihan mo bakit ako nagkaganito. Yung nangyari nga sa akin dahil nakapag-asawa din ako ng pares kami wala sa Panginoon. Siya naman, ayaw niya akong umanib doon o sumama sa church. Mas gusto niya yung buhay niya noon. Bitawan mo to, Romel. Akin to! Akin na Bitawan mo to. sabi yan! Walang aalis. Aalis ako at hindi Walang- mo ako mapipigilan, Romel! Sawang-sawa na ako dito! Sandali. Ikaw? Nagsasawa? Ikaw nga ito, madalas gumawa ng kasalanan eh. Nagsawa ba ako kahit ilang beses na kitang nahuhuli, ginagawa yung mga bisyo mo? Nagsawa ba ako? Tuwing nahuhuli kita, naliloloko mo ako? Dahil mahina kang tao, Romel. At tinatanggap mo na lang na naiiputan ka sa ulo ng asawa mo. At nagtatago ka sa saya ng Diyos mo. Teka lang, kailan ka ba magbabago, Alicia? 5 na ang anak natin. Bakit ganyan ka pa rin? Palayain mo ako! Pagod na ako, Romel. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Sawang-sawa na ako sa bahay na to. At ayoko na maging asawa mo. At ayoko na rin maging... Ano? Ina ng mga anak mo? Sinusukuan mo na rin? Ma! Ma! Umawag ka na po! Umawag ka na po, Umawag mo po kami. Kayo mag-alala. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Mga anak, sige. Hindi na kayo. Ma!
gagawin ko eh. Ilang taon na kaming ganito. Paulit-ulit na lang yung problema. Tapos, yun, lumaya siya. Iniwan niya kami ng mga anak niya. This is not the first time. You have a very pure heart. Kahit hindi mo sabihin sa Diyos, alam niya kung ano ang problema mo. Paulit-ulit na lang yung dasal ko sa kanya na baguhin niyo siya eh. Pero alam ko naman eh, bilang asawa, dapat talagaan ko siya pero... Nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. Paano kung bumalik siya, tapos mas lumala pa ang sitwasyon niyo? Paano kung pati mga anak mo gamitin niya para masustentuhan mga bisyo niya? Sana naman maliwanagan siya sa pinagagawa niya. Kaya na kasi ako sa congregation natin, ito ako. Siya akong pastor, pero sarili kong pamilya, hindi ko mabuo. Huwag mo kasing ipilit ang pagbabago niya. In God's time, hahawakan din ng Diyos ang puso niya. Alam mo, matatauhan din yun. Babalik siya sa'yo. At habang hindi pa siya bumabalik, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa pag-aalaga sa mga anak mo. Promise yan. Nung naghiwalay na yung mga magulang nyo, nandito kayo sa papa mo, no? Na-miss ko po talaga si mama. Tapos tinatanong po ng mga kapatid ko, nasaan daw po mama ko. Hindi ko po mapaliwanag kasi nalulungkot ako. Hindi mo alam kung paano, no? Kasi may kahalong pagmamahal sa mother mo, kahalong nahihiya ka. Ganun talaga eh, di ba? O kaya lumipat kami ng lugar. Sabi ko, ayaan na natin yung mama mo. Kasi parang napagod na rin ako eh. Sabi mo, halos 12 years ko siyang ginaganon. Anak? Hindi mo ba nagustuhan yung bago natin inuupahan? Anak, alam ko, nalulungkot ka dahil hindi natin kasama ang mama mo. Wala na tayong magagawa rin. Bakit pa po kasi kailangan lumipat pa? Paano kung bumalik na si Mama? Paano niya po tayo mapupuntahan? Anak, ako rin naman eh. Ayoko rin na hindi natin kasama ang mama mo. Anak, kailangan natin magsimula ulit eh. Tsaka, malapit lang dito yung community ko. Pero pa, mas masaya na po ako sa dati. Masaya po ako noon kasi magkakasama tayo. Hindi tulad ngayon. Sabi nga ni Mama na mas mahal mo pa yung mga tao sa church niyo kaysa sa amin. Sa amin ng pamilya mo. Ilang beses siya nagpalipat-lipat ng kandungan. Dami po eh. Hindi na isa, hindi dalawa. Hindi lang dalawa. Tatlo kaya? Hindi lang 10. Hindi lang 10. Oh, Aba, ibang klase nga Tita Sheena? Halika, pasok ka. Ay, Romel! Buti dumating ka. Si Rona hindi pumasok, kinuha si Vincent. At ang sabi pupunta lang sa simbahan. Pero nagmamadali kasi. Ano ba? Oh, ito nakita ko sa mga gamit nila sa taas.
Paano kung may mangyaring masama sa kanila? Huwag naman sana. Ulan, Bunso, huwag kang makulit ha. Makikita na natin si Mama mamaya. Hintayin natin yung ate mo. Saan na ba sila? Palabas, huwag kang makulit ha. Paktras. Pagtras, oo. Sana nandiyan na yung service natin. Saan na ba sila? Ayan na sila. Ate, mali ka talaga. Tagal naman. Service natin. Rose! Lavender, kayo dito. Ate, ikaw ba yan? Ako to. Ate, bakit ka nandito? Bakit hindi ka naka-uniform? Tsaka, bakit hindi ka pumasok? At tsaka, bakit ang dami mong dalang basura? Damit natin to, hindi to basura. Tingin nga! Bakit ate? Saan ka pupunta? Hindi ako. Tayo. Bibisitahin natin si Mama. Sabi niya sa akin, susunduin niya na tayo dito. Miss niya na daw tayo. Talaga po ba? Paano si Papa? Hayaan niyo na. Bilisan na natin. Dali. Halo. Ay! Ano ba? Sino po ako? Ma? Ma! Lalaki niyo na. Mama, ginulat mo naman. Bless. Namiss po kita. Cute din naman. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalikan ko kayo. Kaso pagbalik ko dun sa bahay, wala na kayo. Inilayo pala kayo ng puwisit yung tatay. Paano? Tara na. Ay, mauwi na po tayo? Hindi. Doon na kayo sa akin titira. At hindi na kayo babalik sa tatay niyo. Pero sabi mo... Wala na maraming tanong. Halika na. Kung mga gamit niyo. Opo. O mga anak, halika. Kasi tayo. Sige po. Rona. Opo. Uy! Namiss ko kayo ah! Laki na ng mga pamangkin ko ah! Buti nakita niyo yung mama niyo. Oh. Teka nga pala, nasa si Kuya Romel? Di ba, Christian, meron kang hinandang mga merienda para sa mga Ay, bata? oo, meron doon sa loob. Tingnan niyo yung mga spaghetti, Hindi ka na madami. kumain kayo. Oh, go, dali. Kasama doon. Sige. Sige, go. Kita. Christian, o di ba, tinatanong mo kung nasaan si Romel? Wala. Iniwan ng mga bata. Dito sila tira sa atin. Teka, anong titira? Di ba ang sabi mo magbabakasyon lang sila? Alam ba ni Romel to? Bahala siya sa buhay niya, no? Ako kaya ina ng mga bata. Kaya ako may karapatan sa kanila. Alicia, bahay ko to. Pag nalaman niyang nandito kayo, baka sabihin niya, kunukonsinti kita. Aba, ayoko magdamay sa gulo niyo. Oo nga, ate. Tatanda na kayo. Dapat pag-usapan niyo ito. Don't worry. Next time, I'll bring you something that you will really, really like. Okay, Doki? I'll be expecting that, Alicia. Next time, promise. Nandito na si Papa! Nandito na si Papa! Wait, I'll call you again. Bye! Papa, sorry po Namiss lang po talaga namin si Mami. Ayaw mo naman po kaming payagan. O, Pastor. Anong ginagawa mo rito? Ano, dito ka magsisermon? Umuwi ka na. Kukunin ko na ang mga anak natin. Hindi sila pwede rito. Alam mo naman, nag-aaral pa sila. Ba, hindi naman ako papayag niyan. Ako ang ina. Kaya sa akin sila dapat. Teka lang. Ano bang trabaho mo? Kaya mo ba talaga silang buhayin? Pwede. Padalhan mo kami ng sustento. Dapat nga, noon mo pa ginawa yan eh. Ayan. Pero na naman ang usapan dito. Alicia naman, maawa ka naman sa mga bata. Isipin mo naman ang kinabukasan nila. Sabihin mo nga sa akin, tinigil mo na ba yung pagbibisyo mo? Kaya mo ba talaga silang alagaan? Oo, kaya ko. Bakit? Bakit, ha? Ha? Papa! Maalagaan ko sila. Dahil ako ang ina nila. Huwag po kayong mag-away.
Ikaw lang naman nagluwal sa kanila. Pero kahit kailan, hindi ka naging mabuting ina. Ano po ba yan, ate? Ano yan? Basta makinig na lang kayo at manood kayo, ha? O, ikaw, Jasmine, halika, dali. Bakit po, ate? O, pindutin mo na tong flashlight, tapos dapat mo sa dingding, ha? Kayo pa. Okay. Ready na ba kayo? Opo! Ready na po kami. Okay. Siya si Rona. Kapangalan mo siya, ate? Oo. Matapang si Rona. Kaya niyang kalabanin ng lahat. Kahit pa may gustong kumalaban sa kanyang masamang halimaw. Tatalunin kita, Rona. Hindi mo ako matatalo. Ha! Ha! Aray ko! Aray ko! Shing! 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 Yay! Natalo niya yung monster! Ate, kaya po bang lumipad ni Rona? Oo. Kaya niyang lumipad. Lahat kaya niyang gawin. Kasi matatag siya. Halika, pasok. Ma! Ano po? Ano? At sino po siya? Sino po siya? Wala. Anak ng kaibigan ko. There is a reason kung bakit ang ating pamilya ang pinakamahalagang foundation sa ating komunidad at ng buong bansa. Dahil sa pamamagitan nito at ng pagmamahal natin sa ating mga anak, nabubuo kung sino tayo. Rona, samahan mo ako. Mamamalengke lang ako. Sige. O kayo ha, huwag kayong lalabas. Sandali lang kami. Dito lang kayo ha. Tara na. Alam niyo, sa panahon ngayon, ang dami ng masasamang elemento dito sa lipunan. Kaya dapat tutukan natin ang mga bata. Tara, John. Ayos ka. Ma, akala ko po ba mamamalengke tayo? Mamaya na, pag may pera na tayo, idalihan siya muna tayo. Anong dadalhin siya? Hindi ko po kayo maintindihan. Ang mga anak natin, turuan natin sila na magtiwala sa Diyos. Hey, John! Oh, Hi! How are you? Hello, yeah, I'm fine. See, I will bring you something that you will surely love. Are you sure? Yes, of course. You can talk to her. I talked to her mother already. Come on. Hey, how are you? What's your name? It's okay, don't be scared. Sumagot ka, what's your name daw? Alam niyo ho, napakalaki ho ng responsibilidad ng mga magulang para sa ating mga anak. Talk to me. What's your name Don't be daw? afraid. Alicia, how about this pretty little girl right here? How much is she? John. This is my daughter. She's not for sale, and she's not for rent. Now, give me my money. 30,000, no discount. All right. Take it easy. It's okay. Kaya dapat ilayo natin at huwag natin iligaw ng landas ang mga bata at ang mga anak natin. Tulungan natin sila. Hindi tayo sa palengke pupunta. Sa mall na tayo pupunta ngayon. Paano po siya? Hindi ka na. Ano maingay? Ano po gagawin sa kanya? Paano? Hindi makakasama yung mga ibang kapatid mo sa mama mo, ha? Paano? Si Jasmine may gagawin kasi sa school. Tapos si Vincent, dadalhin ko sa doktor dahil sinisipon. Sabihin ko na magsabi sa mama mo, ha? Rona? Rona? Po. Nakikinig ka ba sa akin? Kumakain, no? Alam mo, naging ganyan kasi mula na pupunta ka sa mama mo every weekend. May ginagawa ba siya sa'yo? Wala po pa. Nainisip lang po ako. Anak, magsabi ng totoo. May ginagawa ba siya sa'yo? Sinasaktan ka ba? Hindi po pa. Kapag may ginawa sa'yo ang mama mo, sabihan mo ko kaagad, ha?
Kulit mo naman eh. Sinabing babayaran kita, maghintay ka lang. Alam mo, nagluloko na tayo dito eh. Ang lakas-lakas mo magbisyo. Pagdating sa bayaran, ginagago mo ako. Eh, loko-loko ka pala eh. Gumagamit ka rin naman, di ba? Share tayo doon, di ba? Wala akong pakialam kung share tayo. Ang labo mo eh. Alam mo, wag na kita matiyatsyempohan ha. Dahil pag natsyempohan kita, gigripuhan kita kahit babae ka! Gigripuhan mo ako? Gago ka pala eh. Sige, gripuhan mo ako ngayon. Kapal na mo. Ay, kumakapal mo ka. Ano Sige, nangyayari pagulong mo dito? Sige. Tigilan nyo nga yan! Ang kakapal na mukha nyo! Bayad ka ng utang mo! He! Papabarangay kita! Visit ka! Alicia, ano ba naman? Di ba ilang beses na kita sinabihan dyan sa bisyo mo, itigil mo na, nakakahiya ka! Oo na! Oo na! Nakakahiya na ako. Pwede ba? Tigilan niyo muna ako lahat. Naririndi na ako sa inyong lahat. Ikaw, si Christian. Ako laging mali. Pwede Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko, ate, ha? Tigilan mo ako sa hugot mo sa buhay, ha? Huwag mong gamitin yan para sirain ang buhay mo. Pati mga anak mo nadadamay na. Ma? Oo! Meron po akong pera dito. Pangbaon ko po next week. Bigay po ni Papa. Sa inyo na lang po. Ito? Ha, ito? Anong gagawin ko dyan? Ha? Leche kang bata ka? Ibibili ko ng candy yan, ha? Ma, gusto ko lang naman pong makatulong eh. Anak, sorry. Sorry, ganito lagi ang mama mo. Pero anak, maniwala ka. Anak, mahal kita. Mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Maniwala ka sa akin, gusto ko lang magbago. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Ma, andito lang po ako. Ma? Ma, bakit gising pa po kayo? Anak, talaga bang gusto mong tulungan si Mama? Opo. Gagawin mo ba lahat ng ipapagawa ko sa'yo? Opo, Ma. Lahat po. Basta makatulong po ako sa inyo. Salamat, anak. Anak, may ipapagawa ko sa'yo, ha? Basta, sundin mo lang ako. Di ba, anak? Gusto mo magkabati kami ng mama mo? Opo. O pangako, magbabati na kami. Talaga po? Oo. Basta, sundin mo lang ako, ha? Opo, Ma. Halika.
Maasan po tayo? Ano pang ginagawa natin dito? Aba, kung nasaan ang pera? Kailangan natin ng pera. Para sa'yo rin yan, just mga kapatid mo. Umupo ka. O, diba? Ang lambot ng sopa. Lagay mo yung bag mo dyan. Sandali. Ayusin mo nga yung buhok mo. Ma, kung kailangan niya naman po ng pera, bakit hindi na lang po kayo humingi ng tulong kay Papa? Akala ko ba, gusto mo akong tulungan? O akala ko ba, gusto mo kami magkapatid ng papa mo? Ha? Bakit? Wala ka ba tiwala sa akin, ha? Ma, bakit po kayo nagkakaganyan? Na, andito naman si Mama eh. Magtiwala ka lang sa akin. Sundin mo lang ang gusto ko. At lagi kang ngumiti. Para sumaya ang Mama. Yan. So, how are you, little angel? Salang mo na Okay, to. puta. Rona! Ganyan Rona! lang. Oh, Romel! Si Rona? Kuya! Ha? Ba't hinahanap mo sa amin si Rona? Dapat kasi hinatid na siya sa akin ni Alicia kahapon pa, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin eh. Eh yun nga, sabi ni Alicia, ihahatid daw niya sa'yo si Rona. Eh akala ko nga nagkasundo na kayo, kaya hindi na bumalik yung gagang yun. Hindi sinuwala sa akin si Rona. Eh, teka. Nasa Manila ni Alicia yun. Nasaan yung anak ko? Teka, tawagan mo si Ito yung Alicia. cellphone, ito. Ito, telepono, oh. Ayan yung number niya. Tawagan mo na. Punta yung aso. Hindi nagre-ring eh. Hindi nagre-ring. Saan ba din na ni Alicia yung anak ko? Baka na... Rona! Baka nandito lang sa Rona! Ano ka ba? Anak! Romel! Hindi kami sa'yo wala. masisinungaling! Huwag ka naman magulo dito! Wala talaga ang mag-ina mo dito! Hindi ka namin niloloko! Hayaan mo, pag bumalik sila, papaalam namin sa'yo agad! Ano nangyari at bakit talagang pinursige mo na malaman mo kung ano nangyayari kayo? 2 buwan na siyang hindi bumabalik sa bahay. Okay. Nag-aalala na ako ng gusto, kaya pinapunta ko yung kapatid ko. Kaya yung time na yun, 3 araw ko iyak ng iyak. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Iniisip ko, sana iligpitan ko na lang siya. Hindi ko na siya pinayagan na makarating doon sa mother niya. Kasi masakit na masakit sa akin yun, yung hindi ko alam kung paano ko siya poprotektahan. Eh, hindi ko alam kung saan lugar siya saan lugar pupuntahan. Bakit ganito? Lahat ng problema eh, binibigay na sa akin ng Diyos. Bakit sinusubukan ba niya ako? Yung pananampalataya ko sa Kanya? Trust God. Hindi ka niya papabayaan. Pastor, di ba ikaw ang nagsabi na ito ang essence ng faith? Na magtiwala tayo sa Diyos. Kahit wala na tayo mapanghawakan. Gagawin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko may masamang ginagawa si Alicia kay Rona. Pinasok agad ang Spring Hotel sa Avenida Maynila. Kasunod ang mga reklamo na pugad daw ito ng human trafficking activities na ang sangkot ay pawang mga Michotetan. Sumulubog pa sa training team ang signage sa hotel na no minors allowed. Pero taliwas daw ito sa actual na nangyayari. Tinawagan ng ang opisyal ng hotel. Pero tingnan sa Ma!
Ma, uwi na po tayo. Tigilan mo nga ako sa kaartihan mo. Ma, ayoko na po dito. Pagod na po ako. Sakit na po ang katawan ko, Ma. O anak, ito. Sa'yo na. Anak, magdadalawang buwan na tayo dito. Next month, aalis na yang si John. Kaya lubos-lubusin na natin. Kesa naman, mapunta pa sa ibang bata yung pera. Sayang naman, di ba? O, edi sa atin na lang. Tsaka dito, marami ka nang mabibilis para sa mga kapatid mo. Sige na kung muna. Pero Ma, gusto ko na pong makita sila, Papa. Yung mga kapatid ko po, namimiss ko na po sila. Akala mo ba, hindi ko alam yung nararamdaman mo? Bata pa ako, pinilit din nila akong gawin. Buti ka nga. Sa isang matanda lang eh. Eh ako, pinsan ko mismo, tiyuhin ko mismo, mga kaibigan ng tatay ko. Lahat sila. Ginalaw nila ako. Minsan pa nga, sabay-sabay eh. Umangal ba ako? Hindi. Kasi wala akong laban. Kasi nga raw, maganda raw ako. Kaya ganun. Dapat nga raw matuwa pa ako eh. Buti ka nga binabayaran eh. Eh ako, ginawa nilang libangan. Para usan ng bayan. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang para may pakinabang ka sa akin. Nanay mo ako, di ba? Anak lang kita. Kaya dapat sundin mo ako. Well, how's it going on here? The reason it's so much fun here in the Philippines is right in that. Tumahimik ka sabi. Kasi, tingin ka sa kaiiyak mo. Tinginan mo. Umayos ka dito. I paid good money for you. Ma, tumawa dito. Calm down. Ma, ayoko na. No, I paid good money. You're gonna do what I tell you. Ayoko. Pagod na ako. Calm down. You shouldn't cry. I'm not gonna bite you. Just calm down. Stop crying. Stop crying. Stop it. Ayoko na. Tinginan mo daw. Umayos ka dito. Hey, Umayos ka hey, na. hey! Okay na to, anak. Pakikalat na lang sa school, ha? Opo, Papa. Nakausap ko na yung mga ibang kaibigan at kapitbahay ni Alicia. Sabi nila, sasabihan na lang daw nila ako kapag may alam sila or makita nila si Alicia. Hindi ako naniniwala na hindi nila alam kung nasaan si Alicia. Humingi kaya tayo ng tulong sa DSWD. Masasama mo ba ako sa DSWD? Oo naman. Sige. Caromel! Christian? Caromel, kailangan kang malaman tungkol sa anak ko. Alam mo ba kung nasaan sila? Hindi ko po ako sigurado pero sa pagkakalam ko, may masamang ginawa si ate sa anak ko. Kuya, narinig ko po si ate noon.
Meron siya ka-video chat na foreigner sa phone. Sabi niya, dadalhin niya daw si Bona sa foreigner. Humihingi nga ng 30,000 pesos. Tapos nun, hindi ko na alam kung nasaan sila. Pero sabi naman kaibigan ko, dito daw sa condo na to. Dito daw madala si ate. Dito nila nakikita si ate Alicia. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Kuya, sorry. Natatakot rin po kay ate Alicia. Hindi ko alam yung gagawin ko. Oras na may mangyari sa anak ko, ha? Umanda yung ate mo, hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung lakas ng loob niyang gawin ito sa sarili niyang anak. Chief! Yes, sir. Ano? Ano na balita? Yes, sir. May nag-check-in nga po dyan na foreigner. At identified po sa kapatid niya. Hindi pa pwedeng i-search yun? Hindi pa pwedeng puntahan? Wala tayo search warrant, sir. Oh, wait. I left my phone upstairs. I'll just go get it, okay? I will leave my daughter with you. Sabi, sir. Just wait for me here, I'll be back. Tagal! Ano balita yung anak ko? So, gawin paraan, sir. Alicia! Alicia! Saan yung anak ko? Asan si Rona? Rona! What's going on? Kaya yun yung pedophile! Nabuli mo yun! Dali! Rona! Kamusta ka na, Rona? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Huwag mo hawakin yung anak ko! Pumayag ka naman, di ba? Pumayag si Rona. Ano ginawa mo sa kanya? Dali lang! Tulungan niyo ako, Romel! Christian! Tulungan mo ako! Ikaw sa mo? Huwag mo nabuwa sa akin ito, kapatid mo ako! Pasensya na. Sandali lang, Romel! Tulungan niyo ako, Romel! Romel, pumayag naman si Rona! Wala akong kasalanan! Pumayag ang anak natin! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako sa kanila! Ano yan, Alicia? Ngayon niyo pa ako sa kanila pa. Demanda ninyo. Opo. Nagdemanda. Hindi ka ba pinanghinaan ng loob na nung nakita mo ang mama mo doon? Sobrang hina po talaga ng loob ko kasi Siyempre. hindi ko man lang po nakita sa mama ko na magsasorry siya. Wala. Yung kahit man lang po na yung sa mukha niya lang po talaga na nagsisisi siya, wala po talaga. Kaya sobra po ako nang hina nun na hindi ko alam bakit. Mama ko pa. Rona, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong ginawa sa'yo ng mama mo at ni John? Ang sabi po sa akin ni Mama, tulungan ko daw po siya. At kapag sinunod ko po yung utos niya sa akin, magmamati daw po siya ni Papa. Pero niloko niya po ako. Binenta niya po ako. Kinulong niya po ako sa isang kondo. Gabi-gabi po. Sa loob halos ng 2 buwan. Ginagalaw po ako ng matanda. Minsan po, nanonood si Mama. Minsan naman po, nasa labas siya. Nakikinig po. Kung susundin ko po ba yung utos sa akin ni John? 30,000 pesos daw po yung unang binigay sa kanya ni John. Tapos, 10,000 naman po nung mga sumunod na gabi. Lahat po, ipinapakita sa akin ni Mama. Ngayon lang daw po kasi siya nakahawak ng perang gano'ng kalaki. Pero hindi niya po ako naisip. Sa mga gabi po na yon, gusto ko na pong umalis doon.
O kaya po tumalon sa bintana para makatakas lang po. Takot na po ako eh. Nahihiya po ako. Anak. Anak. Patawarin mo ako. Anak. Hindi ko sinasadya. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ilang beses ka na pinatawad. Alice, paulit-ulit. Pero hanggang ngayon, kaya ka pa rin namin patawarin. Pero bukod sa pagpapatawad, nalaban na rin kami para sa hustisya. Sa ginawa mo sa anak mo. Romel! Romel! Romel, patawarin mo ako, Romel! How long ago was this? 2012. 2012. Naalala ko nga po din yung sa kaso na sinusuhulan pa ako ng pera Nung Amerikano. Sabi niya, Ano sabi niya? sabi ng lawyer na magkano gusto mo. Halos madismaya ako. Ano ko, parang binenta ko na rin yung anak ko na mas malaki. Oo. Sabi ko, kailangan ko hustisya. Agad sa nakarating kami ng US para tinulungan po ako ng Homeland Security. Doon hulihin yung lalaki. Kasi pedophile po siya. So yung mga jury doon, halos nagsasalita kami, iyak ng iyak. 5 days pa lang kasi doon, 5 days tapos agad yung kaso. Oo nga. Kasi jury system sila. 4 days pa lang, na yung mga jury na guilty. Oo. Kaya first time in the history na mayroong Pilipino doon na lumaban para sa katarungan. Oo naman. Patawarin mo ako, ha? Matagal ko na pong ginawa yun, Ma. Mahirap po. Pero, gano'n naman po, di ba? Kapag nagpapatawad, mahirap talaga. Salamat. Sana po, kapag nakalabas na po kayo dito, sana po, maging anak na lang po talaga kami. Alam ko po, hindi na po ulit mabubuo yung pamilya natin. Pero sana po, kahit kayo na lang po, kayo na lang po yung mabuo ulit. Lahat tayo ay makasalanan.
Pero sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, kailangan lang natin siyang lapitan. Oo, lahat tayo makasalanan. Pero lahat tayo ay inilikha ng Diyos na marunong magmahal. Pero paano natin mapapatunayan ito? Na meron tayong malalim na pagmamahal. Dapat yan marunong din tayong magpatawad. Our hearts know how to forgive. But love should also be just. Justice, forgiveness, and love. Kapag pinaghahalagaan mo yung tatlong yan, doon mo lang masasabi na pinahalagaan mo rin ng Diyos. Amen? Amen! Anak, proud ako sa iyo, anak. Mula ngayon, hindi na kita pababayaan kayo ng mga kapatid mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. I love you, Papa. I love you, Rona. I love you. Sa buhay mo, ano yung purpose? Bakit pinadama sa'yo ng Panginoon yung ganong klaseng grabe sama ng loob? Eh, ganun bumalik ka na. Nagbalik loob ka na sa Kanya. By time nga nagtatanong ako sa sarili ko, nagtatanong ko, Lord, nag-serve ako sa iyo. Oo. Pero dumanas ako ng matindi mga pagsubok. Halos ikamatay ko na, lalo na yung sa anak ko. Pero sabi nga ni Lord, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Ano mong, yung pagsubok na nangyari sa akin, para lang ma-share ko rin sa mga maraming tao, sa mga drug addict, o sa nagbebenta ng kanilang anak, na may pagkakataon pa. May pagkakataon pa tayong magbago, mabalik loob sa Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Romel. Thank you so very much. And I want to hug. I want to hug Rona, ha? Pahag! Naku, napakagaling na bata. God bless you po. Merry Christmas. Christmas po. Kapag tayo raw ay nagdasal na mataimtim, humingi ng tawad at nagbalik loob sa Diyos, lalo raw nilalakasan ng kadiliman ang panunukso at pananakot sa ating buhay. Pero kapag nanatili tayong matatag sa ating pananampalataya at hindi tayo susuko sa paghingi ng tulong sa itaas, darating ang panahon na makakamit natin ang buhay na mapayapa at puno ng liwanag, biyaya at pagmamahal. Ngayon, bukas at magpakailanman.